Tayo pong lahat ay tumayo. Please all stand. Second Sunday po ng pagtalakay po natin sa ating pong panibagong series na pinag-aaralan po natin patungkol sa end times, sa mga huling araw. So nais po natin na sa mga nangyayari at hindi lamang po na nababalitaan natin kundi nakikita natin sa paligid po natin, makita po natin sa biblical perspective. Very timely ang ating mensahe at ang ating series sa mga kaganapang nangyayari po ngayon sa Israel. Hindi lang Israel kundi sa Middle East. Kung gusto po nating malaman kung ano na pong nangyayari, gusto niyo ma-update hindi lang sa showbiz happenings kundi sa mga updates sa ating pong kaganapan sa prophecy, biblical prophecy. Ang laging titignan po natin hindi yung nangyayari sa Pilipinas. Titignan natin kung ano yung nangyayari particularly in Israel sa Middle East. Kasi doon nakasentro po yan Okay? Kaya ito pong nangyayaring ito, hindi po ito ordinaryong pangyayari. Kasi ito po yung mga pangyayari na nagsasabi po sa atin na eto na, unti-unti na. At hindi po layunin ng pag-aaral natin to predict kailan ba dadating at babalik ang Panginoong Sukristo sapagkat nakasulat sa banal na kasulatan, wala namang nakakaalam Diyos lang Di po ba? So ang layunin ng pag-aaral po natin sa mga darating na mga Sundays ay hindi po para hasikan ng panik o ng takot ang puso natin, kung hindi para ihanda tayo sa nangyayari at po pwedeng mangyari sa darating na araw. So last week, tinalakay po natin at ginamit natin na talata yung Matthew chapter 24 na kung saan ay naglaman po ng mga bagay na magaganap in the last days. So ngayon po, meron tayong mahalagang pag-aaralan at I hope maging blessing po sa atin. Ito po yung isang aral ng church po natin na ating pinaniniwalaan. At nais po nating ipaliwanag at i-share sa atin para maintindihan natin bakit ito yung ating pinaniniwalaan. So tayo pong lahat ay darako sa pagbasa ng ating pong pinaka-key text. At ang ating pong babasahin is from 1 Thessalonians chapter 4 verses 14 to 18. Unang Tesalonica kapitulo 4, mga talatang 14 hanggang 18. Kung nakita na po natin, sabay-sabay po natin basahin ang sinasabi po ng talata. Ready, begin. For if we believe that Jesus died and rose again, tumutukoy sa mga mananampalataya. Kung nananampalataya tayo, yun ang gospel Di po ba? Jesus Christ died, was buried, and He rose again. Okay? If we believe that Jesus died and rose again, tuloy po natin, even so them also which sleep in Jesus will God bring with Him. Ano yung natutulog? Hindi po ito yung literal na natutulog, kundi nangamatay kay Kristo. Ito po yung ibig sabihin ng sleep with Him. Hindi yung natutulog ng literal na tulog, kundi yung mga mananampalatayang nangamatay ng una sa atin. Okay? Verse number 15. For this we say unto you by the word of the Lord, that we which are alive and remain unto the coming of the Lord shall not prevent them which are asleep. So ano yung ibig sabihin po ng talata? Tayo daw tumutuwi sa mga buhay which remain, mga buhay tayo ngayon, di po ba? Sa pagbabalik ng ating Panginoong Sukristo, okay, ay hindi po makapipigil doon sa mga nangamatay na kay Kristo. Okay? So ano sabi in verse number 16? For the Lord Himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God. And the dead in Christ shall rise first. So yun po yung gustong sabihin ng naunang talata, na tayong mga buhay, hindi natin mapipigil yung mga nangamatay ng una kay Kristo. Hindi walang kabuluhan ng kanilang naging pananampalataya. Sapagat ang sabi ng Bible, sila muna ang unang bubuhayin. At pag sila'y nabuhay na mag-uli at binuhay ng ating Panginoong Sukristo, tayo mga mananampalataya, verse number 17, then we which are alive and remain shall be caught up together with them, saan daw po? In the clouds. Okay? So tayo mga buhay ay makakasama, tayo ay dadagitin. We will be caught up together. Saan tayo dadalhin? Doon sa clouds. Okay? To meet the Lord, saan? In the air, and so shall we ever be with the Lord. Wherefore, ano sabi? Ganda. Ang katotohanan ito should bring comfort sa bawat isa sa atin.
Kaya kapag pinag-aaralan natin ang mga bagay na ito, hindi tayo dapat natatakot. It should bring comfort. Kasi hindi tayo nag-aaral patungkol sa pananakot na mangyayari ito. Hindi. Sinabi ni Kristo ito, ang mga mangyayari at palatandaan, hindi para maglagay ng takot, hindi para maglagay ng confusion, hindi para magpanik, kundi nagsabi siya ng kanyang salita to give us comfort. Amen? Kaya kapag nakikita natin, nag-unveil ang mga pangyayari na nakikita natin in light of the Bible, imbis na ito'y matakot, magdala ng takot, it should bring comfort. Wherefore comfort one another with these words. Tayo pong lahat ay manalangin. Lord, i-bless mo po ang pag-aaral. Ang aming pong layunin, Lord, ay makita po namin ang aral ng iyong salita. Tulungan mo po kami, maunawaan po namin ang mga katotohanan pong ito at maging dahilan para sa mga mananampalataya magbigay ng comfort. Sa aming mga mananampalataya, hindi lang ito magbigay ng comfort, kung hindi maging dahilan para mas lalo namin, Lord, gawain ang tungkulin namin. Hindi lang, Lord, ang ayusin namin ang aming relationship sa iyo at maglingkod kami at masumpungan mo kami anytime na po pwede kang bumalik na gumagawa ng iyong kalooban, kung hindi, Panginoon, bilang mga mananampalataya, Panginoon, maging dahilan ito at maging challenge ito for us to share your gospel, to share the good news sa ibang mga tao, sa ibang mga mahal namin sa buhay, mga kaibigan namin, malalapit sa puso namin, o marahil ibang mga tao na hindi namin kakilala, pero may kaluluwa, Panginoon, na nangangailangan ng kaligtasan. Ama, tulungan mo po na ang mga katotohanan ito ay patuloy na maunawaan namin ng buong puso at patuloy namin, Lord, na magawa ang iyong kalooban at nais na aming magawa. Ito po ang aming samot-dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Sipo po tayong lahat. Pag-aaralan po natin ngayon ang isang aral natin, aral ng Bible, at bagaman may mga hindi sumasang-ayon dito at hindi po naniniwala sa aral na ito dahil sa hindi raw nila nakikita at wala naman daw sa Bible yung salitang ginagamit natin, pero the teaching itself ay nakapaloob sa banal na kasulatan. At mahalagang pag-aralan po natin to, lalong-lalo na sa bagong mga mananampalataya, kasi aral po ng Biblia ito na dapat ay maintindihan po natin. May mga pagkakataon na ang tao natatakot kapag nagbabasa ng Biblia kasi hindi natin nauunawaan, mga kaibigan, yung aral ng Panginoon. Halimbawa, nagbasa tayo ng Matthew chapter 24, katulad ng ginawa natin last week. Kapag hindi natin tinuloy ang pagbabasa ng banal na kasulatan at babasahin lang natin yung Matthew chapter 24, matatakot ka eh. There shall be wars and rumors of wars, di po ba? Pestilences. Ang dami. In the latter days, in the last days, perilous times shall come. Nakakatakot kaya yun? Kaya nga kapag tayo magbabasa ng Bible, hindi po pwede na babasahin lang natin yung isang particular na hindi mo babasahin yung kabuuan. Kasi hindi sinulat ng Panginoon ang Biblia para tayo ay takutin. Sinulat ng Panginoon ang Biblia para sabihin sa atin, eto mangyayari pero huwag kayong matakot. Bakit? Sapagkat ako na Diyos ay may planong mabuti para sa inyong lahat. Amen? Pag pinag-uusapan ng impyerno, sa iba nakakatakot eh. Pag pinag-uusapan ng kamatayan, para sa iba, Pastor, wag na tayo mag-usap ng kamatayan. Ano ba naman yan? Pastor, ang nais ng maraming tao, buhay. Bumaba ang buhay. Pero pagkatapos ang pag-uusapan natin kamatayan, hindi po reality kasi kamatayan eh. Hindi po pinag-uusapan ng kamatayan para takutin tayo patungkol sa kamatayan. Sinasabi ng banal na kasulatan ang reality ng kamatayan, amen? Kasi mangyayari po yan eh. Pero hindi tinapos sa kamatayan kung hindi sinabi rin ng banal na kasulatan ang aral na merong langit na pupuntahan. It's your choice. Kung tayo ba ay pipiliin natin sa kabila ng sinabi ng Panginoon at inaral na sa atin sa banal na kasulatan, na pagkatapos sabihin ang aral patungkol sa patutunguhan ng kaluluwa ng tao kapag tayo ay namatay because of our sins, o yung anyaya ng Panginoon na nagbigay siya ng pagkakataon ng isang tao mapatawad ang kanyang kasalanan at mapunta sa langit ang kanyang kaluluwa kung tatanggapin si Jesus bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. So ito pong ating pag-aaralan ngayon ay patungkol sa isang aral po natin, mga Baptist. Bagaman hindi lahat ng Baptist, ito rin ang aral, magkakaiba, no? Pero pag-uusapan po natin ngayon ang paksa patungkol sa rapture. Rapture. Sa iba po sa atin, marahil lalong-lalo na yung mga baguhan sa simbahan, sa church,
Ang salitang rapture po ay hindi po pamilyar na salita sa atin. Kung tayo po ay galing sa ibang simbahan na marahil hindi naniniwala dito, siyempre nahasikan tayo, huwag maniniwala, wala naman sa Bible yan eh. Di po ba, hahanapin mga kaibigan yung asan yung salitang rapture. Kapag walang nakasulat na talata sa Bible na mismong salitang rapture, hindi ka dapat maniwala dyan. Well, marami pong tayong ginagamit na salita ngayon, walang nakasulat sa Bible eh, no? Totoo naman, ano? Like for example, ang pangalan po, anong tawag natin dito? Bible, di ba? Alam po ba nyo na wala namang nakasulat sa banal na kasulatan na ang salita ng Diyos na ito, yung na-compile, ay tatawagin nating Bible? Tawag lang nating Bible. Di ba? Bakit? Sapagkat ito po'y pinagsama-samang mga aklat. Di ba? Na tumutukoy at kinikilala nating salita ng ating Panginoon. Merong mga bagay na hindi natin makikita letra por letra na nakasulat, pero hindi ibig sabihin hindi aral ng Biblia. Ang importante ito yan. Kahit makakita tayo ng mga talata o mga salitang nasa Bible, pero wala naman yung aral patungkol doon. Di po ba? Hindi natin dapat paniwalaan. Pero mga kaibigan, kapag ang aral patungkol doon ay maliwanag na nakasulat sa Biblia, walang dahilan para hindi natin paniwalaan. So ang pag-aaralan po natin ngayon is about the rapture. Ang rapture po, mga kaibigan, ay tinatawag din po nating the blessed or the blessed hope of the believers. Ang rapture, mga kaibigan, ay isang blessed hope ng bawat mananampalataya kasi ito po'y para sa mga mananampalataya lamang ng ating Panginoong Kristo. Ito po yung talatang nakasulat po dito. Kitang-kita naman natin na ito po ay kabibilangan lamang ng mga mananampalataya ng ating Panginoong Hesukristo. Makikita po natin sa liwanag ng banal na kasulatan na meron pong may magaganap mga kapatid na pangyayari sa banal na kasulatan. Ang panahon hindi natin alam kung kailan. Pero isang kaganapan na sinasabi ng talata at ilang mga talata na nababasahin po natin na tumutukoy mga kaibigan sa mangyayari na kabibilangan hindi lahat ng tao kung hindi ng mga mananampalataya lamang. Kasama po dito yung mga naunang nangamatay kay Kristo. Sino po sa atin dito ang meron na po tayong mga mahal sa buhay na mananampalataya pero kinuha na ng Panginoon? Dami po, ano? Ako po, parehong magulang ko, wala na eh. Pero mga mananampalataya po yan. Kaya tayo, kapag namamatayan, nalulungkot. Amen? Bakit po? Sapagkat sino masasayahan kapag meron kang isang mahal sa buhay na hindi mo na makakasama? Pero hindi nawawala ng pag-asa. Hindi yung lungkot na desperasyon. Ano na mangyayari? Di po ba? Hindi. Nalulungkot tayo sapagkat mawawala na at naging bahagi sila ng buhay natin. Pero yung kalungkutan na yun, hindi kalungkutan na magdwedwel at panghabang buhay, na mawawala na tayo ng tamang pananaw sa darating na panahon. Bakit? Sapagkat alam natin na isang araw merong reunion. Magsasama-sama muli. Yung mga mananampalatayang nangamatay kay Kristo at tayo nabuhay pa sa kasalukuyan sa pagbabalik muli ng ating Panginoon. Napakahalaga po niya. Ito po'y may kinalaman sa mga buhay sa kasalukuyan at sa mga nangamatay na pero mga mananampalataya ng ating Panginoong Hesukristo. Balikan po natin yung sinabi ng 1 Thessalonians chapter 4 verse number 17. Ang sabi po ng banal na kasulatan, then we which are alive, ano sabi? Shall be caught up. Pastor, ano ba yung aral ng rapture niya? Bakit may salitang rapture? Ano ba yung pinapatungkulan ng aral ng rapture? Okay? So yun po yung talatang makikita natin yung aral po nito. 1 Thessalonians chapter 4 verse number 17. Ang sabi po dyan, then we which are alive, kasi ang ira-rapture, ang dadagitin, mga mananampalatayang buhay, hindi yung mga patay na. Yung mga namatay, they will not be raptured. They will be resurrected from the dead. Pero yung mga nangabubuhay pa kay Kristo, ito po yung mangyayari at gagawain sa atin ng ating Panginoon sa isang panahon na hindi natin alam kung kailan. He will come like a thief in the night. Ito po yan, yung pagparito niya. Para hindi tayo malito, Pastor, di ba, second coming ang tinutukoy? Hindi po.
Magkaiba po yung second coming at rapture. Kapag inaral natin at hindi naman ito yung paksa natin para i-differentiate natin, kaya nalilito yung iba na nami-misinterpret nila at napagpapalit nila at napag-iisa nila yung pagbabalik ni Kristo para kuhanin ang mga mananampalataya at yung pagbabalik ni Kristo para maghari dito sa lupa, yung second coming of the Lord Jesus. Magkaiba po yun. Parehong babalik si Kristo. Pero ang rapture, kung titingnan natin yung ating talata, babalik si Kristo pero hindi para maghari. Kaya kung mapapansin natin, saan po yung meeting place? Saan yung meeting place? In the clouds. Hindi naman dito sa lupa eh. Ang second coming of the Lord Jesus Christ magaganap dito po mismo sa lupa. Bakit? Sapagkat siya'y maghahari. Ito na po yung millennial kingdom of the Lord Jesus Christ. 1,000 years ng pagre-reign ng ating Panginoong Kristo. Pero yung rapture, hindi po ganun ang mangyayari. Siya po ay babalik, pero nandun lang siya sa clouds to meet us in the air. Amen? So iba po yung dalawang event na yon. Para lang po hindi tayo malito. Kasi may mga talata, naiisipin natin, parang, hindi ba second coming ang Hindi po. Magkaiba po yung dalawang event na yon. Okay? So, ang tinutukoy po natin dito is yung pong kanyang pagbabalik, not to set up His kingdom, His millennial reign, but to get the believers ng ating Panginoong Kristo. Yun yung tawag natin, the rapture. Ang sabi po dyan sa talata, then we which are alive and remain, anong sabi? Shall be caught up. Yung salitang rapture, doon po kinuha yun. Caught up. Shall be caught up. Okay? Ang Greek word po ng caught up dito, kapag inaral po natin sa Greek language, ang ginamit pong salita is harpazo. Harpazo. Okay? Na ang ibig sabihin po ng harpazo is to snatch up. Yun po ang ibig sabihin nun eh. To snatch up. Okay? Para kuhanin pataas. Okay? To be with our Lord Jesus Christ. So yun po ang ibig sabihin po ng harpazo. Ang familiar word na rapture na ginagamit po natin ngayon, okay? Kaya hindi po natin ito nababasa sa banal na kasulatan kasi hindi po Greek word yon. Ang salitang rapture is not a Greek word. Kundi ito po, mga kaibigan, ay isang Latin na salita. Pero Latin word, okay, na kinuha po, mga kaibigan, sa Greek word. So yung harpazo is Greek. Ang ginamit natin, mga kaibigan, yung rapture, rapere, which is Latin, na yun din po ang pinagderivan, pinagkuhanan ng kahulugan. Pero mas ginagamit po yung salitang rapture. Kung ayaw natin ng pangalang rapture, edi wag. Diba? Pastor, ano po ba dapat? Di kung gusto mo, kanya-kanyang, sabi nga walang basagan ng trip. Di kung yan ang gusto mo, di ang gawin mo, wag rapture ang gamitin mong term, di harpazo. Diba? O kung ayaw mo naman ng Greek, pastor, hindi mo ako Greek, di ang gawin mong tawag is snatch up. O gusto Tagalog tayo, di ginagit. Depende sa atin. Regardless kung ano yung tawag, regardless kung ano yung term, ang importante yung aral. May aral sa banal na kasulatan na sinasabi na darating ang araw, ang Panginoong Kristo babalik. Amen? Hindi para maghari pa muna kasi future pa yun eh. Kundi para kuhanin, snatch up, harpazo, rapere, rapture, i-rapture, ang ang mga mananampalatayang buhay. Kanino po? Kay Kristo. Ngayon, bakit po hindi ginamit but officially ang ginamit is yung rapture? Kasi yung salitang rapture po kasi meron pong damdamin na kinuha ka pero maganda. Unlike doon sa snatch up. Diba? Yung na-snatch up. Bakit po? Kasi, diba, kapag halimbawa, sino po sa inyo na-snatchan? Diba? Pag ginagamit kasi yung salitang snatch, di ba? Biglaan yun eh, which is ganun naman ang rapture. Kaya lang, ang snatch up, mga kaibigan, parang kinuha o yung kinidnap, caught, di ba? Parang,
ang harpazo, yung caught away na tinutukoy ng banal na kasulatan, ito po ay nagsasuggest ng joyful exaltation. Hindi ito yung parang nawalan ka, but it suggests a joyful exaltation dahil dadalhin ka ng Panginoon at babaguhin ka ng Panginoon na ang magiging kalalagayan mo ay isang masayang kalalagayan. Kaya mas ginamit yung salitang rapture. Again, hindi tayo particular sa salita. Kung ayaw yung tawaging rapture, wag. Pero yung aral nasa Bible eh. There will come a time. Ang Panginoong Kristo may itinakdang araw na babalik siya. Again, hindi to set up His earthly kingdom. Millennial reign yun eh. Second coming yun. Okay? Pero babalik si Kristo at nandun siya mag-iintay sa clouds. Okay? At kukuhanin niya ang kanyang mga mananampalatayang buhay, pero bago mangyari, ang sabi ng banal na kasulatan na ating pong binabasa, ay bubuhayin muna niya ang lahat ng mga mananampalatayang nangamatay na kay Kristo. So lahat tayo, kasama ang mga magulang natin, mahal natin sa buhay, na sumampalataya kay Kristo, ay magkikita-kita doon sa alapaap. At doon na po magsisimula. Hindi po kasama sa lesson natin, hahaba lang tayo, pero ito na po yung tinatawag nating judgment seat of the Lord Jesus Christ. Na kung saan tayo po ay bibigyan na ng mga gantimpala na sinasabi sa banal na kasulatan na dati na pag-aralan naman natin. Pero hindi po tayo pupunta doon kasi malalayo tayo sa topic. No? So, yan po yung aral ng rapture. I hope and pray na hindi po tayo maaapektuhan na sasabihin, makakarinig kasi tayo ng mga aral at mga magsasabi, wala naman talata sa Bible nagsasabing rapture, asan sige pakita. Hindi, yung aral nandun eh. Sabi ko nga, kanya-kanya yan eh. Kanya-kanyang term. Depende sa atin kung ano gusto mong term. Basta yung aral nandoon. Ang rapture, ang aral ng rapture, ang kahulugan po niyan is kukuhanin, dadagitin at dadalhin tayo ng Panginoon sa piling niya. Amen? We will be translated. Babaguhin ang ating mga katawan. So ang next tanong po natin, when will the rapture of the church occur? Ito po yung tanong eh. Pastor, kailan po ba yan? Pastor, kailan ba dadating ang rapture? Okay? So dito po, gusto ko pong talakayin natin. Meron pong tatlong views. Pastor, ano po yan? Sino-sino po ba naniniwala dyan? Mga Baptist din. At yung iba, hindi Baptist, ibang relihiyon. Kahit ang mga Baptist, meron pong hiwa-hiwalay na pagkakaunawa dito po sa aral na ito. At gusto ko lang pong maintindihan natin at sasabihin po natin, ano ba yung pinaniniwalaan natin at bakit itong paniniwala natin? Okay? Para lang maging clear sa bawat isa po sa atin. So ang issue po na ito na nais nating liwanagin at isettle ay hindi po may kinalaman doon sa tanong na totoo ba ang rapture? Kasi totoo na eh. Totoo naman eh. Nakasulat eh. Hindi po issue kung totoo ba ang rapture, pastor. Totoong rapture. Maliwanag sa banal na kasulatan. Amen? So ang issue na gusto nating pag-aralan ngayon na talakayin ay yung pong tanong na kailan po ba dadating ang rapture? Kailan po ito magaganap? Kailan? Okay? So again, para mas maging maliwanag po sa atin yung presentation, meron po tayong ginawang maikling illustration to illustrate yung tatlong paniniwala about the rapture. Okay? So yung una, ito po yung tinatawag na pre-tribulation rapture. When we say pre-tribulation rapture, ang rapture mangyayari any moment, anytime, pwedeng mamaya, pwedeng bukas, amen, anytime. Okay? Kukuhanin po ang church, ang mga mananampalataya, we will be snatched up, katulad ng sinabi ng 1 Thessalonians na binasa po natin, but the dead in Christ will first rise. They will be resurrected. Pero mangyayari yan any moment, at pagka nangyari ang rapture, yan na po, mga kaibigan, ang magsisignal nung 7 years of tribulation. So ano naman yan? Meron pang tribulation. Ano ba naman yan, Pastor? Yan po ang pag-aaralan natin sa mga darating na Sundays. Para po at least magkaroon tayo, ano po yan eh, subject po sa Bible School yan. Kaya lang, gusto lang natin na magkaroon tayo ng idea para at least alam po natin, magkaroon lang tayo ng, hindi man yung
talagang katulad ng pag-aaral ng mga pastor patungkol doon. Pero magkaroon lang tayo ng idea, ano bang ibig sabihin nun? Sa banal na kasulatan, meron pong tinatawag na the 70th week of Daniel. Kung naririnig po ninyo, yun po yung ibang term doon sa 7 years of tribulation, which is the 70th week of Daniel. Okay? So pag-aaralan po natin sa susunod po yun. Okay? So yan pong ibig sabihin ng rapture. Pre-trib rapture. Kaya makikita po natin, cross, nung namatay si Kristo, lahat ng tumanggap kay Kristo bilang tagapagligtas is part of the church. Ngayon, may darating na araw, ito po yung binasa natin sa 1 Thessalonians, di po ba? Na hindi natin alam kung kailan. Ang sabi ng banal na kasulatan, He will come like a thief. Ang isang magnanakaw po ba nag-a-announce kung kailan dadating? Walang magnanakaw na magsasabi kung kailan darating. Pero ano po? Pero, dadating. Okay? So, pag dumating na po ating mga kaibigan ng Panginoong Kristo, ang tawag nga po natin is rapture. Ito po yung dadagitin niya at imimit niya ang mga mananampalataya in the air. Yan po yung umangat, di ba? Kaya makikita po niyo the rapture of the church. Tapos, yung po may pagitan na tribulation and the second coming. So, ibig sabihin, ang pre-trib na aral ay nagtuturo at naniniwala na si Kristo po ira-rapture ang church before the 7 years of tribulation. Doon sa 7 years of tribulation, more to come na aral na banal na kasulatan pag-aaralan po natin, pero hindi po ngayon. Okay? So, yun pong aral ng pre-tribulation. Ngayon, yung isa pong aral ay isang paniniwala about the rapture of the church ay yung second belief. Meron po mga Baptist na naniniwala po dito. Okay? Mga totoong Kristiyano pero magkakaiba rin ang paniniwala about the rapture of the church. Okay? Kasi hindi man nakaka-apekto mga kaibigan sa kaligtasan itong rapture. Kasi kapag ligtas ka, regardless kung nauna, sa gitna o sa huli, basta ligtas ka, makakasama ka. Okay? Pero ito po yung pagkakaiba. Yung pangalawa is yung tinatawag po nating mid-tribulation rapture. Okay? Pre-trib, yung pangalawa is yung mid-trib. Yung iba mid-rib. Hindi naman yung nag-gets. Mamaya, mag-gets din ninyo yung gusto kong sabihin. Mid-trib. Ang ibig sabihin ng mid-trib, mid-tribulation. Ang Panginoong Kristo, dadating, ano yung pre-trib? Bago dumating ang 7 years of tribulation. Yung 7 years of tribulation, ano po yung kalagitnaan? Ano ang half ng tribulation ng 7 years? 3.5. Di po ba? So yun yung mga naririnig natin. Di po ba? Na 3.5 years, 3.5 years. So ang mid-trib, ito po mga kaibigan ay aral na nagsasabi na ang church ay papasok sa first 3.5 years ng tribulation. But on the mid of the 7 years of tribulation, doon babalik si Kristo. Okay? At kukuhanin ng church. Mid-tribulation ang tawag doon. Mid-trib. Rapture. Yung pangatlo, pag merong pre, may mid, ano yung susunod sa tingin nyo? Post. Okay? Ito naman yung tinatawag na post-tribulation rapture. Anong ibig sabihin? Okay? Ang church, ang mga mananampalataya, ay papasok doon sa huling 7 taong kapighatian. At the end of 7 years, okay, biglang dadating si Kristo at doon pa lang niya kukuhanin ang mga mananampalataya. So, lahat ng mga mananampalataya will go through the 7 years of tribulation. Yan po yung tatlong aral. Okay? So, bago po natin sabihin ano ba ang aral ng church natin, ano ba pinaniniwalaan natin, gusto ko munang i-discuss, sino ba yung participants of the rapture? Sino-sino ba yung makakasama dito po sa rapture event na ito? Sino yung mga prominent na mga characters sa rapture na sinasabi at itinuturo ng banal na kasulatan? Para kanino ba babalik si Kristo? Ang Panginoong Kristo ba ay babalik para sa kanyang iglesia, sa kanyang church? Sino po ba ang church? Ito ba yung building? Hindi po. Babalik si Kristo para sa kanyang katawan, para sa kanyang church. Sino yung church? Ito po yung mga mananampalataya, individual na mga tao na ano po, na tumanggap at nanampalataya kay Kristo bilang Panginoon na tagapagligtas. We belong to His body. Okay? So ito po yung kanyang kukuhanin. Okay?
Ngayon, ano pong talata ang babasahin natin? Basahin natin muli, 2 talata po, cross-reference po yung isa. Una muna, gusto kong ipakita natin yung 1 Thessalonians, basahin natin uli, chapter 4, verses 16 to 18. Tignan po ninyong mabuti. Mahalaga po ito. I hope hindi lang po ito magdagdag ng kaalaman, kundi maging dahilan para, mga kapatid, kung hindi tayo seryoso sa buhay natin bilang mananampalataya, kung ang tingin natin sa buhay natin, tsaka na yan. Anak ko, magdalawang isip po tayo. Kung ang tingin natin sa Diyos, mga kaibigan, nakikipagbiruan. Ang Diyos hindi po nakikipagbiruan. Kung ang tingin natin, ang Word of God, salita lang naman ng tao yan eh. Hindi po. Gusto ko sabihin sa atin na ito po ay salita ng Diyos na inireveal sa tao kasi gusto niya na ang bawat tao ay malaman ang katotohanan. So wag nating babaliwalain ito. Kung tayo mga kaibigan ay nabubuhay pa ngayon, huwag nating sayangin yung opportunity na ibinibigay sa atin ng ating Panginoon na maintindihan natin ang plano ng Panginoon na kaligtasan para sa lahat. Kung hindi ka pa saved, umaattend ka sa church, naniniwala ka may Diyos, kilala mo si Kristo, pero hindi ka pa dumadating at humahantong sa pagkilala sa sarili mo na ikay makasalanan at walang magagawa para iligtas ang iyong sarili, at magsisi ng iyong kasalanan at manampalataya sa nag-iisang tagapagligtas na nagbayad at nakapagbayad ng kasalanan natin, at ito'y walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo. Tanggapin mo siya. Huwag mong ipagbaka sakali. Kasi anytime can be rapture time. Amen? Basahin natin ang sabi ng verse number 16. For the Lord Himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God, and the dead in Christ shall rise first. Then we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. And so shall we ever be with the Lord. Wherefore, comfort one another with His words. Ito po yung ating pinaka-key text. Ngayon po, ang cross-reference po na gusto kong basahin natin ay makikita natin in 1 Corinthians chapter 15. Tignan po ninyo sa inyong mga banal na kasulatan. Sulat po nyo kung kayo nagte-take notes at balikan po ninyo kapag kayo nagkaroon ng pag-aaral, pagkakataong mag-aral ng personal. 1 Corinthians chapter 15 verses 51 to 58. Ano ang sabi po ng banal na kasulatan? Basahin po natin. Behold, I show you a mystery. Mystery, ibig sabihin, hindi po ito known, hindi po ito revealed. Misteryo nga no? Ang rapture is a mystery. Hindi po ito masyadong binigyan ng emphasis kung kailan. Misteryo po ito in the sense, mga kaibigan, na hindi natin alam kung kailan mangyayari Misteryo. Diyos lang ang nakakaalam. Sabi ni Apostol Pablo, I show you a mystery. Ano sabi? We shall not all sleep. Pastor, na naman yung sleep na yan. Ano po bang sleep yan? Hindi literal na sleep yan. Lagi naman tayo natutulog. Nasa church nga, natutulog tayo. Natutulog ba kayo? Ano sabi ng mga kasulatan? We shall not all sleep. Ibig sabihin, hindi lahat ng tao mamamatay. Pastor, akala ko lahat ng tao mamamatay. Lahat ng tao destined to die. To be separated from God. Pero hindi lahat ng tayo aabutan ng physical na kamatayan. Bakit po? Kasi kapag dumating yung rapture, yung mga mananampalatayang buhay doon will not die physically. Amen? Bakit po? Kasi nga ito po, kukuhanin tayo ni Kristo. So ano sabi ng talata, mga kapatid? We shall not all sleep, but we shall, we shall be changed. Babaguhin. Ano yung babaguhin? Babaguhin na po ba ugali ko? Hindi po. Kung kailangan po nyo ng baguhin ang ugali nyo hanggat buhay tayo, pwede namang mabago through the Holy Spirit. Hindi mo kailangan mag-rapture para magbago ugali natin. Magpasakop lang tayo sa Holy Spirit, magbabago ugali natin. Kasi yung fruit of the Spirit, pag po lumabas sa buhay ng isang tao, automatic, ipoproduce po niya love, joy, peace, long-suffering, at kung ano-ano pa. Amen? So yung pagbabago dito, may kinalaman po sa physical na katawan. Ang sabi po dyan, mga kaibigan, we shall all be changed. Tignan nyo ang sabi.
Verse number 52. Ganong kabilis ang pangyayaring ito? In the twinkling. Subukan po ninyong kumurap. Ganong kabilis yun? Bilis ano? Wala pang 1 second yan. Less than 1 second yan. Ganon ang rapture. Ay, pag dumating ang rapture, mga kaibigan, ay biglaan po yan. Biglaan yan. Kaya naniniwala tayo, mga kaibigan, na magsesenyales na talagang nagsisimula na at magkakagulo na ang buong mundo, yung 7 years of tribulation. Kailangan magkaroon ng isang worldwide event na magsisimula na, mga kaibigan, para ang Antikristo maghari. Kasi magkakaroon ng one world government. May lalabas na one world dictator, which is the Antichrist. I-empower, mga kaibigan, ni Satan. At para mangyari yan, mga kaibigan, ngayon po magkakaiba pa. Bagaman may mga prominenteng mga presidente ng iba't ibang bansa, pero sa 7 years of tribulation, isa lang ang leader doon. Ang tawag natin doon is the Antichrist. He will be empowered by Satan himself. Book of Revelation, which is pag-aaralan natin sa mga darating na mga Sundays, na siya po ay maghahari, paniniwalaan siya ng marami. At ang nakikita nating event para mangyari yan, mga kaibigan, magkakaroon ng worldwide event na magkakagulo. Isipin po ninyo, merong mga nagmamaneho ng sasakyan. Kayo, tayo. Christians tayo, pag nagkaroon ng rapture, ano sa tingin nyo? Biglang mawawala Ping! Ano mangyayari? Eroplano, ano mangyayari? Kakaroon ng matinding na kailangan may mag-i-step up, magkakasundo po lahat ng mga, ngayon hindi nagkakasundo, ano? Pero time will come, magkakasundo. Makakaapekto sa lahat ng bansa sa buong mundo ang isang event na magpe-pave ng daan para merong isang lumabas na may sagot sa lahat na magiging problema ng buong mundo. I-unite niya ang buong mundo. Siya ang maghahari sa buong mundo. Kikilalanin ng tao na hindi lang siya mahusay na leader, kung hindi dahil mahusay na leader at nagbigay ng sagot sa problema ng mga tao, kikilalanin mga kaibigan na siya ay Diyos. Kaya nga Antichrist. Papalitan niya at ituturo niya at ipapaisip at ipaparamdam niya sa lahat ng tao sa buong mundo na siya na yung Kristo. He is the Messiah. He is the Savior of the world. Ang sabi po dyan sa talata, in a moment, in the twinkling of an eye, at the last trump, for the trumpet shall sound, and the dead shall be raised. Kasi yung incorruptible, di ba, sira na Magkakaroon ng tinatawag na glorified body. Yung mga nasira na, will be turned into glorified body. Mawawala na ng kasiraan. And buhay pa tayo, amen? Mortal body will put on immortality. Hindi na tayo masisira. Bakit? Kasi ang tawag natin doon is glorified body. So, who are the participants sa rapture? Ayon po dito sa talata, 1 Thessalonians at 1 Corinthians chapter 51, ang mga participants, mga kaibigan, number 1 is the Lord Himself. For the Lord Himself shall descend, si Kristo po mismo. Pangalawang participant is the archangel. Archangel. Ang sabi niya mga kaibigan, with the voice of the archangel and with the trump of God. So that's the second participant sa rapture. Yung pangatlo mga kaibigan are the bodies of the dead believers. The dead in Christ. Sabi po mga kaibigan sa talata sa 1 Thessalonians chapter 4 verse number 16, the dead in Christ shall rise first. Ang sabi po sa 1 Corinthians 15, for this corruptible must put on incorruption. Yung mga nasira na ay mabibihisan na ng walang kasiraan. The dead in Christ ang tinutukoy doon. At yung pangatlo, the translated bodies of the believers. The translated bodies of the believers. And this mortal must put on, anong sabi? Immortality. Itong nasisira, darating ang araw, pag dumating ang rapture, the Lord will change our bodies into immortal bodies. Ang tawag po natin doon,
glorified body, walang kasiraang katawan. Katulad ng katawan na mayroon ng Panginoong Kristo nung siya ay nabuhay na mag-uli mula sa mga patay. Okay? So, yun po yung participants. Ngayon, talakayin na natin, ito na po yung pinakamensahe natin, what we believe. Ano bang paniniwala natin? What do we believe? As a church, dito sa simbahan natin. Again, hindi ko po nilalahat ng mga Baptist kasi pati mga Baptist yung iba nag-aaway-away dito. Pero hindi tayo nakikipag-away. Okay? Kung ayaw nila, yung paniniwala nila, dadaan sa tribulation, so be it. O kung ang gusto naman ng iba ay dadaan hanggang sa kalagitnaan, so be it. Ay, una paniniwala natin kasi ang sabi diyan, in a moment, di ba? Katulad nga ng sabi natin, si Kristo ay babalik katulad ng isang magnanakaw, no? Pag sinabi ang Panginoon Kristo will come like a thief in the night, may paabiso po ba? May paabiso ba? Wala naman, ano? Kapag merong pong 7 taon, at dadating si Kristo sa kalagitnaan ng taon, malalaman mo ba? Abi, siyempre, 3.5 years na eh. Pambira, 3.5 years na, nagsimula na ang tribulation period. Diba? Bakit? Pag-aaralan din natin, ano ba ang senyalis ng tribulation period? Kaya nga sabi, mga kapatid, kapag nakita na ninyo itong mga bagay na ito na nangyayari, nako, ito na yun. Start na ng tribulation. O di magbilang ka, 3.5. Uy, 3.5 na bukas. Di nalaman, hindi na deep in the night yun. Lalong-lalo na kapag inilagay mo sa huli. Huli na. Naku, huli na. At least ito, naka-7 taon na tayo ng kapigatian. Bukas, tapos na. Ang hirap natin i-rapture. Hindi na deep in the night ang datingan noon. Alam mo na eh. Pero ang rapture kasi will come any moment. Amen? Hindi po ito magaganap, mga kaibigan, sa panahon na itatakda ng sino man at malalaman. Tanging si Kristo lang o tanging ang Diyos Ama lang ang nakakaalam. So what we believe, ano po bang paniniwala natin sa church natin? I hope maging blessing at magbigay ng comfort sa atin ito. Okay? So number 1, mga kaibigan, una, we believe in the pre-tribulation period. Pre-tribulation rapture of the church. Yun ang paniniwala natin. Na ang church, ang mga mananampalataya, hindi yan papasok sa tribulation period, sa 7 years of tribulation. Pag binasa po ninyo ang Revelation chapter 4 hanggang Revelation chapter 8, yung mga susunod, yun po yung tumutukoy sa Revelation, sa Great Tribulation, ay terrible po, mga kapatid. Terrible po. Hindi ko alam, mga kaibigan, kung iisipin natin at masasabi ba natin ang sarap pumunta sa tribulation period. Dahil ang sabi nga ng Bible, kung hindi pinaikli ng Panginoong Kristo ang tribulation na ito, walang kaluluwa at walang tao na mananatiling buhay. Kasi 3/4 ng buong mundo mamamatay. Kakaroon ng gera. Kakaroon ng matinding init. Magkakaroon ng hindi pag-aaralan natin. Ayokong i-preempt yung pag-aaral natin, pero grabe po ang 70th week of Daniel, also known as the 7 years of tribulation. So ang paniniwala natin, we believe in the pre-tribulation rapture of the church. Naniniwala tayo na ang church kukuhanin ni Kristo bago dumating yung tribulation period. Actually, ang paniniwala natin, yun yung event, worldwide event, na magpe-pave ng daan para talagang may lumutang na magiging worldwide dictator na siyang mag-aayos ng problema ng buong mundo. Akala natin ngayon, eto na, di ba? Naku, nasa tribulation. Hindi pa yan. Mga kapatid, hindi pa. Itong init na to, nakukuha pa ng aircon eh. Punta lang kayo sa church. Kung init na init kayo, punta kayo sa church ng umaga. May solar naman tayo. Bubuksan natin lahat ng aircon. Pero yung init sa tribulation period, anong aircon? Wala ang kuryente. Sobrang hirap. May gere. Hindi biro. At naniniwala tayo na ang mga anak ng Diyos hindi itinakda na dadaan doon kasi hindi para sa mga anak ng Diyos yun. Pastor, kaya lang naman yata natin
pinipiling iyan ng paniwalaan kasi ayaw natin maghirap. Yun yung sinasabi ng iba, hindi. Kahit na ayaw natin maghirap, kung iyon talaga gusto ng Diyos, wala tayong magagawa. Amen? Hindi natin pinipili ang aral na ito kasi ito yung pinaka-most comfortable. Again, kahit napiliin natin hindi tayo dadaan, pero kung padadaanin tayo, pero nakasulat kasi sa salita ng Diyos, may basis Bakit iyon yung paniniwala natin? Okay? So bakit po natin pinaniniwala? Magbibigay lang tayo ng 3. Number 1 is because of His promised protection. Because of God's promised protection sa kanyang church, sa kanyang mga mananampalataya. Basahin natin yung 1 Thessalonians chapter 1 verse number 10. At 1 Thessalonians chapter 5 verse number 9. Ang basahin po natin, ang sabi po diyan, ang sabi in verse number 10, 1 Thessalonians 1 verse number 10, and to wait for His Son from heaven, whom He raised from the dead, even Jesus, which delivered us from the wrath to come. From the wrath to come. Pastor, di ba yung wrath na yan, impyerno yan? Ay, hindi po impyerno yung wrath. Iba pa yung wrath, iba pa yung impyerno. Yung impyerno, judgment po yun. Panghabang buhay na po yun. Yung wrath, mga kaibigan, pagpapakita ng Diyos ng kanyang galit. Ang Diyos mapagpahinuod, amen? Ang Diyos mapagbigay, ang Diyos mapagpatawad, ang Diyos mahabagin, pero ang Diyos banal na Diyos. Hindi puro kabaitan lang ng Diyos ang ating iisipin kasi ang Diyos galit sa kasalanan, ang Diyos ay Diyos ng hustisya at ang lahat ng gumawa at hindi sumunod sa kalooban ng Diyos at binaliwala ang salita ng Diyos. Mga kaibigan, darating ang pagkakataon, hindi lang parusa sa impyerno, meron ding parusa dito sa lupa. That is the wrath na paparating. At ang sabi ng banal na kasulatan, si Kristo ay naparito to deliver us from that wrath. Kasi bubuhos ng Panginoon ang kanyang galit. Bubuhos ng Panginoon ang kanyang galit. Ibang magalit ang Diyos Nakita natin mga kaibigan during the time of the Israelites, nung sila po ay naglalakbay, ang tigas ng ulo ng mga Israelita, di po ba? Ilang beses mga kaibigan nilang sinusuway ang kalooban ng Diyos. Pero nagpapatuloy pa rin sila. Pero alam po ninyo, nagalit ang Diyos sa mga Israelita. Yung first generation ng mga Israelita na umalis at lumabas sa land of Egypt, lahat sila nangamatay sa ilang. Imagine ninyo mga kaibigan yung parusa ng Diyos na yun. Ito mga kaibigan, hindi Israelita lang, buong mundo dahilan sa kasamaan ng tao ngayon. The sin of the people will be judged habang nandito sa lupa. At ito po ay naniniwala tayo yung 7 years of tribulation. Ano pang sabi ng 1 Thessalonians chapter 5 verse number 9? For God hath not, ano sabi? God hath not appointed us unto, sinong kausap niya dyan? Mga mananampalataya. Ang mga mananampalataya, hindi inappoint ng Panginoon sa galit ng Diyos, but to obtain salvation by our Lord Jesus Christ. Kaya gusto kong liwanagin, 2 talata nagsasabi na ang kaligtasan ay hindi attainable by good works. It is only by the Lord Jesus Christ. Hindi attainable ang kaligtasan sa pamamagitan ng relihiyon. Amen? Hindi sa pamagitan ng pag-join ng isang samahan, kahit maging baptist tayo, kahit magpabaptize tayo sa lahat ng mga baptist na pupuntahan natin. Hindi makapagsesave at makapaghuhugas ng kasalanan natin. Ang tanging makapagsesave at makapaghuhugas ng kasalanan ng tao, walang iba kung hindi ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya kung babasahin natin ang buong aklat ng 1 and 2 Thessalonians, pag binasa po natin ang mga aklat na ito, mga kaibigan, ito po'y isinulat, ang purpose ng 1 and 2 Thessalonians ay para i-strengthen ang Thessalonian believers sa kanilang pananampalataya. Kaya para sa mga anak ng Diyos to para sa mga Christians ang 1 and 2 Thessalonians, upang bigyan ang mga mananampalataya ng Thessalonica na nadi-discourage sapagkat maraming mga maling aral na pumapasok na kinalimutan ng Diyos. Akala ko ba totoo? Bakit nangamatay na yung mga mahal nyo sa buhay? Nadi-discourage sila. Kaya niliwanag mga kaibigan ni Apostol Pablo ng ating Panginoong Kristo through the Apostle Paul na hindi mangyayari yan. But wait, hindi pa tapos ang Diyos. May blessed hope.
Darating ang pagkakataon yung mga nangamatay, akala nyo namatay ng walang kabuluhan, they will be resurrected from the dead. At kayong mga nananampalataya ngayon, huwag kayong magpapadala sa mga maling aral. Bakit? Sapagat you will be translated. You will be caught up. You will be raptured. At makakasama ninyong muli ang inyong mga mahal sa buhay dun sa langit na inihanda ng ating Panginoon. So ang 1 and 2 Thessalonians, mga kaibigan, particularly ay binigay at isinulat to encourage the Thessalonian believers para bigyan sila ng assurance. Huwag kayong mag-alala because the Lord will come back again because the Lord is true to His promise. Your labor will never be in vain. Kaya ang context ng 1 Thessalonians chapter 1 verse number 10, 1 Thessalonians chapter 5 verse number 9 ay hindi po tumutukoy sa wrath ng Diyos na mararanasan ng mga hindi mananampalataya sa impyerno. Hindi po yun. Yun po, sukdulan na yun. Yun yung judgment in hell. Iba pa po ito. Ang wrath na ito na tinutukoy ay mararanasan ng mga hindi mananampalataya dito sa lupa. Which is during the 7 years of tribulation, na kung tawagin sa Matthew chapter 24 is the Great Tribulation. Anong talata ang nagsasabi nito? Matthew 24, 21 to 22. Tignan niyo ang sabi ng talata. For then shall a great, ano sabi? Great tribulation, such as was not since the beginning of the world of time, to this time, nor ever shall be. Ang dami ng trahedyang nangyari sa mundo, no? Dami na po ba, no? Dami na, di ba? Dami nang nangamatay na tao sa gera. Tama? Ang dami nang nangamatay na tao sa mga pestilences. Ang dami nang mga namatay na tao. Sabi natin, grabe! Ayaw na natin mangyari uli. Pero alam po ba niyo, sabi ng Banal na there will come a time na ibubuhos ng Diyos ang kanyang wrath sa mundo. Hindi dahil hindi niya mahal ang mundo. Namatay nga si Kristo para sa mundo sa ating lahat Pero dahil ang mga tao ni-reject si Kristo, patuloy na sinusunod ang kanilang kalooban, patuloy na nilalabag ang gusto ng Panginoon at ginagawa kung ano yung marapat sa kanila. Sabi ng Panginoon that day will come na kung saan mga kaibigan magkakaroon ng reckoning sa lahat ng bagay na ginawa ng tao sa harapan ng ating Panginoon. Tingnan niyo yung sabi in verse number 22. Ito yung sasabi ko Verse number 22. Patungkol pa rin sa 7 years tribulation. Tingnan niyo yung sabi. And, ano sabi? Except those days should be shortened. Kung hindi pa iikliin, ano sabi? There should no flesh be saved. But for the elect's sake, those days shall be shortened. Pastor, akala ko ba ang mga mananampalataya wala na din, but may mga elect's sake. Meron pong mga elect pa rin. Diyan nga po pumapasok yung tinatawag ng Bible na 144,000. Alala po ninyo yun sa Book of Revelation? Di po ba? They were the elect. They are the elect. Ito po yung 12,000 from each tribe. 12 yan 12,000 times 12, 144,000. Yan po mga kaibigan, mga elect yan, mga pinili yan. Yan po during the tribulation period, mga kaibigan, will preach the gospel of the Lord Jesus Christ. Kasi may maliligtas pa dun Mabait ang Diyos Pero pag napunta ka na sa impyerno, tapos ka na, wala na. Pero eto, nagpakita at ibubuhos ng Panginoon ang kanyang wrath, pero bibigyan pa niya ng pagkakataon ng tao, pero hindi ganun kadali. Kasi napakahirap. But for the elect's sake, merong mga ihihirangin ng Panginoon na mga ngaral during the 7 years of tribulation at merong mga masasave. Pero hindi lahat ng tao. Lalo silang magagalit. Lalo nilang kamumuhian ng Diyos. Pero mga kaibigan, meron pa rin magbubukas ng puso sa Diyos. So yun yung tinutukoy doon sa elect. Hindi yung church. Amen? Kundi yung mga masasave during the 7 years of tribulation, and particularly referring to the 144,000 Jews that the Lord will send out to evangelize the whole world.
Sa makatuwid, kung ang 7 years of tribulation ay pagpapahayag ng Diyos ng kanyang wrath, at ang mga mananampalataya ay hindi appointed unto wrath. Amen? Ibig sabihin, ang mga Kristiyano, bago ibuhos ng Panginoon ang kanyang wrath, kailangan wala na ang Kristiyano doon. Because we are not appointed unto wrath. Saan dadalhin? O yun, ira-rapture na ng ating Panginoon. Why? Because we are not appointed unto wrath. Amen? Dahil gusto ho ba na, hindi, sabi ng Bible yun eh. Second reason, hindi lamang po mga kaibigan because of His promised protection, but secondly, naniniwala tayo sa pre-tribulation rapture of the church because of His promised passage or transfer. Pinangako niyang lilipat tayo eh. Aalisin tayo, itatransfer tayo ng Diyos. Mula dito sa mundo na makakaranas ng tribulation, dadalhin tayo mga kaibigan sa kanyang inihandang lugar para sa ating mga mananampalataya. Amen? Kanta tayo ng kanta, ako'y may bahay na di masisira, mansion over the hilltop. Bagaman sa iba, ang tawag nila mansion over the hilltop. Pero mansion over the hilltop talaga yun. Di ba? Sa langit po yun. Amen? Inihanda ng Panginoon para sa ating mga mananampalataya. Pinangako po ng Diyos yan. Okay? Lahat ng mga naniniwala na ang iglesia ay mararapture sa kalagitnaan, mid-tribulation, o sa katapusan, o yung post-tribulation period, ay dapat bigyan ng masusing consideration na ang church, pansinin po nyo kapag babasa kayo ng Book of Revelation, hindi na po siya nabanggit. Simula Revelation 6 hanggang 18. Wala na. Wala nang church. Pero yung Revelation chapter 1 hanggang 3, andun pa ang church. Andun yung 7 churches in Asia. Pero Revelation chapter 6 to 18 na tumutukoy mga kaibigan sa tribulation period, doon sa 70th week, yung 7 last years. Wala na ang church. Hindi na po nabanggit ang simbahan doon sa mga chapters na yon. Kung ating pong papansinin ng iglesia, mababasa lang natin simula po chapters 1 to 3. At ang salitang church or churches, alam niyo kung ilang beses na mention sa chapters 1 to 3? 17 times. 17 times na na-mention ang church sa first 3 chapters of Revelation. Then in chapter 4 ng Book of Revelation, si John, who represents the church, siya nagre-represent ng church eh. Okay? Alam po niyong ginawa, ang nangyari, John chapter 4, he was called up to heaven. Tignan po ninyo ang sabi, Revelation chapter 1, verse number 4. John was called up to heaven. Ang sabi po dyan, and this I looked, and behold, a door was opened in heaven, and the first voice which I heard was as it were a trumpet talking with me, which said, ano sabi? Come up hither, and I will show you I will show thee things which must come hereafter. Parang sinasabi ng talata, John, come up here, I will show you the things that must take place after this. Papakita ko sa iyo kung anong mangyayari. Bagaman ito pong talata at bagay na ito hindi natin ginagamit as our primary teaching patungkol sa aral ng rapture, pre-tribulation theory, subalit magandang bigyan po natin ng consideration o ng pansin na si John, which is a member of the church, ay tinawag immediately prior to the tribulation period. Wala na siya during the tribulation period doon, kundi kinuha siya. Nasaan siya? Nasa langit kasama ng ating Panginoon at ipinakita kung anong magiging kaganapan. Maliban dito, hindi po pagbabanggit ng church o ng iglesia kahit minsan sa mga kapitulong 6 hanggang 8, referring to the tribulation period, ay nagsasabi at nagbibigay sa atin ng aral na ang church
wala na at hindi na present sa mundo. No. Wala, basahin po nyo. Revelation chapter 6 to 8, tribulation period. Wala kang mababasa na binanggit ang church. Samantalang Revelations 1 to 3, 17 times, puro churches. Pagdating ng tribulation period, wala na ang church. Na nagpapakita that the church is no longer present during the tribulation period. Bakit? Kasi kinuha na ng Panginoon. Amen? Number 3 and the last. 3 lang muna po ang ating pag-aaralan. Dito po natin tatapusin. His promised purpose. Bakit niya kukuhanin ng church? Para saan ba ang tribulation? Ang rapture para sa mga mananampalataya. Ang tribulation hindi para sa mga mananampalataya, para sa mga unbelievers. Ano ang promised purpose ng ating Panginoon? Revelation chapter 3 verse number 10. Ang sabi ng Banal na Kasulatan, because thou hast kept the word of my patience, I will also keep thee from the hour of temptation, which shall come, ano sabi? Which shall come upon all the world. Buong mundo po ito eh. Hindi po ito sa Middle East lang, hindi ito mga kaibigan sa Asia lang, kundi yung pong pangyayari na ang magiging scope ay sa buong mundo. Sabi ng Banal na Kasulatan, ang sabi ng Panginoon kay John, I will keep thee, I will keep thee, I will keep thee from the hour of temptations, which shall come upon all the world to try them that dwell upon the earth. That dwell upon the earth. So the phrase that dwell upon the earth doesn't refer to the church. Ang kapareho pong phrase ay makikita natin ginamit sa Revelation chapter 6 verse number 10. Hindi na po natin babasahin. Tignan na lang ninyo. Revelation chapter 6 verse number 10, chapter 11 verse number 10, chapter 13 verse number 8, verse number 12, and verse number 14. Revelation chapter 14 verse number 6 and Revelation chapter 17 verse number 8. Yung pong they that dwell upon the earth, pareho po ang pagkakagamit, not referring to the church but to all the people na naninirahan dito na nag-reject at binaliwala ang ating Panginoong Kristo. At hindi lang po yun. Ang isa pa pong word na maganda at kakakitaan po natin ng aral dito is the word from. Di po ba? Ang sabi po dyan, Revelation 3:10, basahin nga natin ulit. Tignan nyo ang sabi ng Bible. Because thou hast kept the word of my patience, I will also, keep thee, from. Yung salitang from po dyan, mga kaibigan, ang Greek word po na ginamit dyan ay ek. I will keep thee from. Ek. Ang ibig sabihin ng ek ay out of. I will take you out of the hour of temptation that will try, saan po? Sa lahat ng mga nagdwell upon the earth. So ano sinasabi? Pati mga kaibigan, yung hour of temptation, yung the great wrath, yung 7 years of tribulation, ang sinasabi sa atin ng Banal na Kasulatan, aalisin ng Panginoon kayo. Ikaw, sabi kay John, na nagre-represent sa church, I will take thee out doon sa pagdadaanan na kahirapan ng lahat ng tao na nabubuhay dito sa mundong ito. Marami pa po tayong aral. 3 lang muna. Amen? 3 lang muna. Pero yung 3 aral na yon, 3 bagay na sinabi natin, isang maliwanag na pagpapakita ng ating mga kaibigan, na ang church, hindi po papasok sa 7 years of tribulation. Hindi papasok. Again, ang ating pong purpose ng pag-aaral ay hindi para aralin kung totoo bang may rapture. Maliwanag ang sabi ng Biblia, may rapture. Amen? May rapture. Ang tanong lang, kailan dadating ang rapture?
But the teaching about the rapture is biblical. It is true. Ito po'y isang event na mismong ang Panginoong Jesucristo ang nagsabi. At one thing about the rapture, it can come any moment. It can come any moment. O pwede ngayon, baka mamaya, baka bukas can be rapture time. But after the rapture time, simula na po yung mga kaibigan nung tinatawag na the 7 years of tribulation. Ang sabi ng talata, again, 1 Thessalonians 5, pinanggalingan din nung text na ating pong binabasa. Anong sabi ng 1 Thessalonians 5, verse number 2? For yourselves know perfectly that the day of the Lord so cometh as a thief in the night. Anytime can be rapture time. Anytime. Ang pinakamahalagang tanong lang is, makakasama ka ba? Makakasama ka ba? Siguro pag nag-outing ang church, lahat tayo kasama. Pwede, no? Pag-outing siguro. Lahat welcome, kahit nga hindi miyembro ng church. Sige, welcome, outing tayo. Wala tayong gustong hindi makasama eh. Kaya lang hindi tayo nagde-decide eh. It is Christ. Kung ang rapture ay po pwedeng dumating anumang oras na hindi natin alam, like a thief in the night, pero sinabi ng Bible, it will come. It will definitely come. Ang pinakamahalagang tanong, makakasama ka ba? Will you be part of the rapture? Will you be raptured together with the other believers? O maiiwanan ka? Pag maiiwanan ka, kayo na po ang caretaker ng church, bahala na kayo. Pati po yung sasakyan ko sa inyo na rin, iwanan ko po doon sa opisina. Kung may iwanan po tayo, pero huwag nyo nang nasahing maiwan. Kasi hindi masaya. Hirap. Last week, sinasabi nga natin, nagkaroon nga lang ng pandemic, akala natin, ako, papira na. Ngayon, mga kaibigan, tumaas lang ng 100 mahigit ang gasolina. Naku, mamaya. Imagine po nyo yung kapag 7 years of tribulation na pag-aaralan natin sa susunod. Anong klase ng buhay meron? Hindi madali. Huwag nating ipagbaka sakali ang bawat panahon na ibinibigay ng Diyos at pagkakataon. Napunta tayo sa church at pumupunta tayo sa church na po pwedeng hindi naman. Yung iba po sa atin, hindi man tayo church attender eh. Pero napupunta tayo ng church regularly. Hindi dahil wala lang kayong magawa. Kundi gusto kong isipin na bawat sa atin kaya tayo nagpupunta sa church kasi niloob ng Panginoong pumunta tayo kasi gusto ng Panginoong maging maliwanag sa atin. Ayaw niya, mga kaibigang, mabuhay lang tayo. Ayaw niya na uma-attend ka lang ng church kung hindi ang gusto ng Panginoon. Gusto kanyang katagpuin. Gusto kanyang maging anak at gusto ng Panginoong tanggapin mo siya bilang tagapagligtas ng iyong kaluluwa. Kung ngayong oras na ito, ang tingin natin sa sarili natin, Pastor, okay lang naman ako kasi mabait naman ako. Sabihin ako gumagawa ng masamang tao, hindi man ako gumagawa ng masama sa kapwa ko tao, mapagbigay naman ako. Naniniwala naman ako sa Diyos, Pastor eh. Okay na yun, hindi po okay yun. Kasi hindi natin kayang iligtas ang sarili natin sa pamagitan ng anumang gawang mabuti. Ang sabi ng banal na kasulatan sa Matthew chapter 7 verse number 20, maraming mga tao sa araw na yon na magsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, hindi ba kami nagsipanghula sa iyong pangalan at sa pamamagitan ng iyong pangalan ay nakagawa kami ng ganitong mga gawang mga makapangyarihan? Sa pamamagitan ng iyong pangalan ay, ano po ang sabi? Nagpalayas kami ng masasamang espiritu. Pero ano sabi ng banal na kasulatan sa huli? Depart from me. Hindi ko kayo nakikilala, kayo nagsisigawa ng katampalasanan. Hindi pa baitan. Hindi pa relihiyosohan. Kundi ang tanging basis para ang kaluluwa ng tao magkaroon ng kaligtasan.
is kung kikilalanin natin na sa sarili natin, Lord, hindi ko kayang iligtas kahit magpakabait ako, kahit ibigay ko lahat ng bagay na meron ako, hindi ko kayang bayaran at patawarin ang kasalanan ko. Binubuksan ko ang puso ko, Panginoon, tinatanggap ko na si Kristo lang ang tagapagligtas sa kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo, na kung saan siya ay namatay para sa aking kasalanan, siya ay inilibing at siya ay nabuhay na maguli para bigyan ako ng kaligtasan. Accept the Lord Jesus Christ. Yun. Pastor, napakasimple namang kaligtasan yan. Ano gusto mo? Hindi simple kaligtasan, naging dahilan ng kahirapan at kamatayan ni Kristo. Hindi simple. Binigay ni Kristo at nagsakripisyo si Kristo para sa atin. Hindi simple ang kaligtasan. Binayaran ni Kristo ng kanyang sariling buhay. Si Kristo na ang naghirap. Kasi kahit anong paghihirap na gawain ng tao, hindi natin kayang iligtas ang sarili natin. Kaya ang sabi ng Panginoon, ang sino mang sa Kanya ay sumampalataya, ay hindi mapapahamak kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Accept Him. Believe on the Lord Jesus Christ. Hindi lang siya Diyos, kundi gawin mo siyang tagapagligtas at Panginoon ng buhay mo. At ang pangako ng Panginoon, maghahari sa buhay mo at bibigyan Kanya ng buhay na walang hanggan. Makakasama ka ba sa rapture? Kung ito'y dumating mamaya, o ngayon, habang magpe-pray na ako, pagdilat ninyo, pikit tayong lahat. Sasalita, ano nang iba? Tagal naman ni Pastor. Ano na? Pagdilat nyo, ano nangyari? Mahasa na sila. Alam nyo, nakakatawang ilustrasyon yun, pero totoo po yun. Hindi natin alam when, but it will surely come. I hope and pray na kung dadating man anumang oras, makakasama tayong lahat. Tantangin paraan para makasama ka again, accept Jesus Christ. Kung hindi mo pa talaga tunay na sinasampalatayan si Kristo bilang tagapagligtas, ito ang tamang panahon. At attender ka ng church, hindi pagiging attender ng church. Mabait ka naman, hindi pabaitan. Tanggapin mo si Jesus. At bibigyan Kanya ng buhay na walang hanggan. Amen? Please all stand. Tayo po tayong lahat. Mag-pray po tayo. Rapture is the blessed hope for all the believers. This is our hope. Mahirap ang buhay, pero salamat sa Diyos, hindi matatapos ang buhay ng tao, ng isang Kristiyano na mahirap. Pwedeng may sakit tayo, pwedeng nanghihina ang katawan natin, but praise the Lord, kasi time will come, darating ang araw, there will be a day that the Lord appointed ng ating katawang nasisira will be transformed, will be translated, will be changed, will put on immortality, and this corruptible body will put on incorruption. Mangyayari po yan. Mangyayari yan. Mangyayari yan. Mangyayari yan sa mga tunay na mananampalataya. Ngayon pong umaga pong ito, ang layunin ng ating pong mensahe ay hindi lang para magbigay ng impormasyon, kundi para magbigay ng pagkakataon sa bawat isa po sa atin. Umattend tayo ng church, nandito tayo kasi naniniwala tayong may Diyos eh. Kasi kung hindi ka naniniwalang may Diyos, hindi ka attend ng church. Pero gusto ko sabihin, mga kaibigan, na ang pagdadala sa atin ng Panginoon sa church, hindi lang para maniwala tayong totoong may Diyos at ipahayag na meron talagang Diyos, kung hindi para bigyan tayo at katagpuin tayo ng Panginoon. Huwag ka lang maniwalang may Diyos. Maniwala ka na si Kristo namatay para sa iyo. Na kayang baguhin ni Kristo, hindi mo kayang baguhin sa sarili mo. Na kaya kanyang bigyan ng buhay na walang hanggan na hindi mo kayang gawain sa pamagitan ng pagsusumikap mo at ng kabutihan at kabaitan mo. Kung meron mo po sa ating kalagitnaan ngayon pong umaga pong ito, nang nagsasabi, Pastor, kung dadating ang rapture mamaya, alanganin ako. Naniniwala ako sa Diyos, pero alam ko mabigat ang kalooban ko, makasalanan ako, Pastor eh. Kakamali ako araw-araw, kaya tingin ko baka sakali, pero huwag ka magbaka sakali. Kasi si Kristo namatay at nabuhay na maguli para tiyakin na meron kang po pwedeng panghawakang kaligtasan dahil si Kristo ang tinanggap mo at ginawa mong Panginoon at tagapagligtas ng iyong kaluluwa. Kung nais mong tanggapin si Jesus, kung nais mong buksan ang puso mo, at nais mong kilalanin na nag-iisang tagapagligtas na magbibigay ng kaligtasan sa iyo, that will give assurance
sa kaluluwa mo. Dumating man ang kamatayan, mauna man tayo mamatay, o dumating ang rapture anytime, alam natin na sa langit pupunta ang ating kaluluwa. Kung itong panalangin mo, kaibigan, huwag kang magbaka sakali. Ito ang reason bakit ka dinadala ng Panginoon sa lugar na ito. Para magkaroon ka ng pakikipagtagpo sa Diyos. Buksan mo puso mo. Gusto mong magbago si Kristo, makapagbabago sa iyo, hindi ikaw. Gawin mo siyang Panginoon na tagapagligtas ng iyong kaluluwa. Kung meron man po sa ating kalagitnaan nagsasabi ng ganito, Pastor, takot po ako mamatay. Pastor, natatakot ako kasi sinasabi mo kung dumating ang rapture ngayon, makakasama ba ako? Pastor, takot po ako. Pastor, hindi ko po alam, pero gusto ko pong matiyak at gusto ko pong magkaroon ng kaligtasan ng aking kaluluwa. Kung ito po ang panalangin mo, kaibigan, magpe-pray kita at may lalapit sa iyo na magpe-pray para sa iyo. Pakitaas mo lang ang kamay mo, ipagpe-pray ka po namin. Habang lahat ng uli na kayo ko, lahat ng matay nakapikit. Kung nais mong tanggapin si Jesus bilang tagapagligtas ng iyong kaluluwa, tanggapin mo siya ngayong oras na ito. Meron po ba? Huwag kayong maya. Kahit sandaling pagtaas lang ng kamay, ibaba na ninyo after. Ipagpe-pray ko po kayo. Meron po ba? Meron po ba? Nais niyong tanggapin si Jesus bilang tagapagligtas ng iyong kaluluwa. Gusto niyo siyang maghari sa inyong kaluluwa, ng inyong buhay. Pakitaas mo lang kamay mo, ipagpe-pray kita. Meron po ba? Tanggapin mo si Jesus bilang tagapagligtas ng iyong kaluluwa. Sa ating mga mananampalataya, kung itong mensahe pong ito naging comfort, praise the Lord. Be comforted. Comfort one another with His words. Kung tayo nagdumadaan sa discouragement, kung tayo dumaraan sa mga problema at hirap, at sinasabi natin, ganito buhay, kaibigan, tuloy ka lang. May katapusan ng problema, may katapusan ng hirap, may katapusan ng karamdaman. Sapagkat ang Panginoon ay may itinakdang araw na matatapos lahat ng bagay. Magpatuloy ka lang sa Panginoon. Kung naging pangungusap sa iyo, Pastor, naalala ko tuloy yung mga mahal ko sa buhay. Naalala ko yung asawa ko, naalala ko yung tatay ko, naalala ko yung nanay ko. Paano na sila? Ako'y mananampalataya, pero paano na sila? Kung itong naging pangungusap sa iyo, nagkakaroon ka ng burden at pinapaisip sa iyo ng Panginoon ang mga itsura, ang mga mukha, ang mga pangalan ng mga tao na malapit sa puso mo, bakit hindi ngayong oras na ito ilapit natin sila sa Diyos? If the Lord talk to you and challenge you, come to the Lord. Come to the Lord. Habang lahat ng uli na kayo ko, lahat ng matay nakapikit, mag-pray tayo sa Diyos. Lapit po tayo sa harapan. Manalangin po tayo. Come on, God bless you. God bless you. Lord, gamitin mo po ako. Gamitin mo po ako para sa pamilya ko. Hindi ko po mabaliwala yung ginagawa mo at kalooban mo. Lord, iligtas mo po yung mga mahal ko sa buhay. Gusto ko po silang masave. At gusto ko po na gamitin mo ako para sa kanila. Ayoko pong ipagbaka sakali ang maaaring mangyari. Let us pray. Ama naming Diyos, salamat po. Salamat po sa iyong salita na nagbibigay ng pag-asa, ng pangako, ng comfort. Salamat po, Panginoon, sapagkat ikaw ang Diyos na dakila, mapagpatawad, mapagpahinuhod sa aming mga pagkakamali. Panginoon, wala ni isa man sa amin ang perpekto, pero salamat po sa iyong biyaya, salamat po sa iyong habag. Panginoon, maraming salamat po, Panginoon, sapagkat kahit hindi kami karapat-dapat, Panginoon, sinugo mo ang iyong bugtong na anak. Namatay sa krus ng Kalbaryo para tubusin kami sa aming pagkakasala, patawarin sa aming mga kasalanan at bigyan kami ng buhay na walang hanggan. Panginoon, maraming salamat din po. Dahil kahit madalas ang mga problemang nangyayari sa buhay namin, ang hirap na pinagdadaanan namin ay bunga ng sarili naming kagagawan. Pero salamat po, Panginoon, sapagkat, Panginoon, ang biyaya mo ay hindi nauubos. Nagbigay ka ng pangako na isang araw itong katawan namin, Lord, ay babaguhin mo na mawawala na ng kasiraan. Isang araw, Panginoon, sa panahon hindi namin alam, Panginoon, dadating ka, kukuhanin mo kaming yung mga babaguhin mo, bubuhayin mo ang aming mga mahal sa buhay na nangamatay na sa iyo. At babaguhin mo kami at magsasama-sama kami, Panginoon, doon sa lugar na yung itinakda at inihanda para sa iyong mga anak. Panginoon, maraming salamat po. I-bless mo po ang aming mga puso.
Ito po mga pinag-aaralan namin ay huwag lang makadagdag ng kaalaman sa aming isip at sa aming aral na pinaniniwalaan, kundi Panginoon magdulot ng pagpapasalamat, ng pagpapakababa, pagkilala, appreciation, pagpupuri Panginoon at pagsamba sa aming Diyos na karapat dapat sambahin at luwalhatiin sapagkat ikaw ay dakila at ikaw ay mabuti. Pinupuri ka namin at pinapasalamatan o aming Diyos sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Ito po ang aming samo at ito po ang aming pong dalangin. Amen. Amen. Purihin po ang Panginoon. Balik po tayo sa ating mga upuan.